Parang isang malaking pool ng berry doon. Ilang araw pa lang siyang ipinangana. Ito na ang magiging tahanan. Ay naku! Woohoo! Iniwan ako ng bangkang nasa likod ko, mga pare. At magtatagal kami dito sa isla ng ilang araw na walang pagkain, walang masisilungan, at kulang ang tubig para mabuhay kami dito. Magiging matindi itong solo survival challenge dito sa isla. Sana makaligtas kami sa mga susunod na araw. Ganito ang mararanasan mo kung bubagsak ang eroplano sa isla o lumubog ang bangka malapit sa baybayin at kailangan mong lumangoy sa pampang. Kailangan nating maghanap ng pagkain. Kailangan nating gumawa ng silungan at makahanap ng inumin. Kung hindi, wala tayo pag-asa hanggang sunduin tayo. In-empty namin ang backpack at ito lang meron kami. Kalahating bote ng tubig, hindi ito sasapat. May machete rin tayo na magagamit sa villa at sa anumang hayop na mahuli natin. Meron tayong mask dito na magagamit natin para sumisid, isang GoPro, mga baterya at drone sa loob niyan. Meron ding mga lumang lighter dito, mga dive fins, wetsuit top para proteksyon sa reef at ang sandata ko. Sana makakuha tayo ng isda gamit ang gamit na to. Kasi ito lang paraan para may pagkain tayo sa isla sa mga susunod na araw. Siyempre, dala ko rin ang paborito kong Quick Revive. Alam nyo namang gagamitin ko lang ito pag sobrang hirap na dito sa isla. Lalagyan na natin ng gamit ang backpack at magsisimula na maglakad sa tabing dagat para makahanap ng mga bagay na tutulong sa ating pang-survive. Para may tatlong magkakaibang marka ng tubig dito, kasama ang pinakamataas na abot ng tubig sa itaas. Siguro ito yung malaking at maliit na high tide sa baba. At dito natin gustong tumingin, dito mismo. Kita nyo, tingnan nyo, seryoso, may bote ng ihi dito. Pare, hindi talaga natin kayang inumin yan. Tingnan mo lahat ng laman yan sa loob. Tingnan mo to, dito mismo. Malaking sipit ng alimango yan dito pero di ko alam bakit nandito kasi laot naman ito. Hindi ito bakawan. Tingnan mo, malaking tambakan ng basurang nandito. Pwede mo sigurong gamitin ito parang manipis na yoga mat. Magagamit natin to mamaya sa paggawa ng siluman. Ipapakita ko kung anong gagawin natin dito. May lumang lata dito. Kapag ginamit natin yung pangluto, siguradong magkatetano tayo. Tignan mo kung gaano kakalawangin. Kita mo, halos lahat ng niyog dito bulok na. May nakuha ko dito. Ayos pare, may nahanap na tayo. Narinig nyo ba? May nakuha kaming niyog na may kaunting tubig sa loob. Hindi ko sure kung bulok na to. Kailangan natin buksan para makita. Hindi man marami mga tol, pero meron pa rin. Okay tayo, may nahanap tayong gamit sa backpack na makakatulong. Kaunti na lang, ilang daang metro na lang bago matapos ang debris. Walang kahit isang bakas ng paa, walang bangka, wala talaga. Tayo lang dito, walang ibang tao sa paligid. Tignan nyo to. Pare, ipapakita ko sa inyo ang isang trick gamit ang lumang bola ng soccer na nakita ko rito. Kung napunta ako sa isla na walang sombrero, gagamitin ko to araw-araw. Seryoso ba kayo? Gagamitin natin ang signature na Wade Babenfuss Offshore Tails na sombrero. Mas maganda yon kaysa nasayang na bola ng soccer. Grabe naman! Napakalaking buto ng cuttlefish ito. Alam niyo kung mapurol ang kutsilyo natin, pwede niyong gamitin ang buto ng cuttlefish para hasain ang mga talim niyo. Pero matalim pa naman ang mga kutsilyo ko ngayon. Grabe pare, ay magagamit natin yan. Bukas ng umaga, magkakape tayo, siguradong sigurado. Kung may makuha tayong likido, ilagay agad sa backpack mga pare. Pagkababa ko kanina ni Kapitan, sinabi niyang silipin ko agad yung kabilang bahagi ng isla pagkagising. Di ko alam anong ibig niyang sabihin pero pupunta tayo bukas ng umaga. Kailangan muna natin gumawa ng siluman. Tatapusin natin ang paghahanap dito sa tabing dagat tapos balik na tayo sa kampo. Tignan niyo to. Nakakita tayo ng patay na ibon pare. Siguro ilang araw pa lang siya ipinanganak. Isa to sa mga ibon, mga tol, na bumabagsak mula sa langit papunta sa dagat para manghuli ng isda. Malaki at mabaho talaga to pare. Pahinga ka na sa paraiso kapatid. Mga tol, ano magandang pangalan para sa patay na ibon? Mukha siyang alamat pare. Hari siguro siya ng dagat kung nabuhay. Tingnan nyo, may nakita ako. Ang pinaka-astig na sombrero para sa fiesta. Pupunta tayo sa sayawan dun sa mga isla. Ito ang susuotin ko, baby.
Habang nasa tabing dagat ako mga tol, iniisip ko kung ano ang gusto kong makita rito. Comment nyo ngayon. Kung may mahahanap kayong baday dito sa isla, kasama ko. Ano at bakit? May mga problema tayo. Kitaan nyo ang panahon dito ngayon, malakas ang ulan at di ko alam ang mangyayari sa mga susunod na araw. Kailangan nating magtayo ng silungan. Unang-una, gusto nating siguraduhin na nagtayo tayo lampas sa pinakaabot ng tubig kapag high tide dito. Itong natumbang puno. Ito ang magsisilbing anchor natin. Dito tayo magtatayo. Kailangan nating maghukay ng matibay na butas dito. Ito ang crossbeam ng silungan. Siguraduhin lang nating siksik ito mga pare at nakasuksok sa ilalim niyan. Sige, ilalagay natin ang Y na bahagi sa ilalim ng crossbeam para masigurado ang seguridad. Habang lalo natin itong sinisiksik, lalo nitong pipigain, pababa yun. Ibig sabihin, hindi ito babagsak sa atin buong gabi. Panahon ng puluin ito. Itong mga puting piraso ng balat ng kahoy ang pipigil sa anumang uri ng moisture na pumasok sa atin at magbibigay ng magandang lilim at proteksyon. Yan ang gusto natin. Tingnan mo ang mga ulap na yan. Hindi maganda yan. Pakpan natin lahat ng butas sa silungan gamit ang punong yon hanggat kaya. Hilahin natin pataas, susubuan at magdiriwang tayo ng kaunti. Tingnan natin mula sa loob. Dito na tayo titira. Magbibigay ito ng lilim mamaya. Kung umulan ng malakas mamayang gabi, sana ay maprotektahan tayo nito at mas mainitan tayo kaysa mabasa ng diretsong ulan. Nagawa na natin, mahal. May tahanan na tayo dito sa isla. Tara na, sobrang nagsikap ako mga tol. Pinagpawisan ako para matabang lalaki sa spin class habang ginagawa ang silungan. Kaya babuksan natin ang nyob para tingnan kung may laman pang likido. Magdarasal ako na sana hindi ito bulok na yon. Buksan na natin ito. Mukhang hindi maganda ang kalalabasan. Akala ko may laman na likido itong niyog, pare. Ay hindi tama ang amoy. Napasukan ng tubig dagat ito at sobrang bulok na talaga. Grabe na dismaya ako kasi bulok yung niyog. Ayoko maubos agad tubig natin pero tingnan nyo, ang dami ko nung nainom mga pare. At halos isang araw pa lang tayo rito. Kailangan ko magtipid ng tubig o maghanap ng ibang inumin dito. Kung hindi, baka hindi na tayo tumagal. Lalong sumasama ang panahon at mukhang ulan. Mga 2 oras na lang ang liwanag. At yun na lang ang tanging pagkakataon natin para makita kung makakakuha tayo ng kahit anong hapunan para ngayong gabi. Mga tol, sa totoo lang, hindi na natin mas timingan pa ng mas maganda. Katapos lang namin magtayo ng silungan at naghahanda ng sumisid. Tingnan mo yung malalaki ulap. Mukhang malakas na bagyo ito, pare. Malakas ang ulan na yon, pero kailangan pa rin natin na maiinom. Kaya kunin na natin agad ang ilan sa mga bote na to. Mas maganda sana kung mas malaki, yung parang imbudo. Mabilis tayong iikot at titingin kung anong makikita. Magsiset up ako ng imbudo para saluhin ng tubig habang umuulan. Kuhanin na ang mga palikpik at sibat. Panahon na para manghuli. Tara na!
Nagawa natin to, baby! At nakahuli pa tayo ng isa sa pinaka-espesyal na isda, mga tol. Tropical na dapa ito. Pangalawa pa lang na nahuli ko sa buhay, mga tol. Perpekto silang hulihin gamit ang sibat na hawak kamay na to. Kumikilos silang kakaiba at nagtatago sa buhangin. Parang sumasayaw ng shimmy tapos titigil. Pwede mo silang lapitan ng dahan-dahan at bigla tirahin. Magkaibang kulay ang bawat gilid ng hayop na ito dahil yung isang gilid pumapasok sa buhangin. Yung isang gilid ay para magtago o mag-blend sa mga bato at paligid ng reef. Tinawag itong tropical flounder dahil sa kamanghamanghang asul na batik at dalawang mata sa isang gilid ng ulo nito. Kapag bata pa, sa isang gilid nagsisimula ang mata. Habang lumalaki, unti-unting lumilipat ito sa taas ng ulo papunta sa kabilang gilid. May pagkain na tayo para sa unang araw. Subukan nating magpaapoy pero basa ngayon. Sa tingin ko may tubig tayo. Pero pare, di ko sure kung mapapaapoy natin. Mukhang may sashimi tayo. Kukuha lang ako na may inom, mga pare. Kita nyo namang umulan kanina. Woohoo! And with all cool. Oh, kaunting likido. Nakakapagod talaga ngayong araw sa padua ng silungan, paanggaso at lahat ng ganon. Kailangan natin ng apoy at mas maraming likido, mga pare. Kung hindi tayo magtatagal. Malamang, ito aabot sa atin hanggang bukas. Una sa umaga, gusto kong maghanap sa tabing dagat kung may boteng inanod, niyog, o kahit anong makakatulong sa atin. Pero may problema tayo ngayon. Umuulan buong hapon at di ko alam kung makakapapapoy tayo. Itong mga bagay dito. Kita mo, medyo nakatago sila. Ito na ang pinakamahusay na panggatong dito sa isla. Kung hindi ito magliyab, wala nang iba. Hindi siya magliyab, konting apoy lang, agad namamatay. Sobrang basa kasi kaya hindi umaandar. Gusto ko talaga magpaapoy para maluto yung isda, pare. Ay malamang, ginawin kami ngayong gabi kasi hindi kami makapagpaapoy. Sobrang basa talaga dito sa labas. Magandang araw sana kung pato ako, pero di rin namin maluluto isda namin. Mukhang kakainin namin to ng hilaw, pare. Hindi ito ang tamang kutsilyo para sa trabaho, mga tol. Malaki at luma yung machete, pero magagawa naman ng trabaho. Kukunin ko lang yung talim ko at susubukan kong kumuha ng magagandang piraso ng sashimi, hilaw na karne. Grabe! Ang puti at lambot ng karne nito, mga tol. Sobrang sariwa nito. Sashimi, puti! Subukan natin ito, tingnan natin kung anong lasa. Ang sarap ng sashimi na ito. Mas masarap sana kung may toyo sa isla, pero di ako nagrereklamo. Kakainin ko na sashimi, mga pare. Pupunta na kami sa kampo. Mukhang malamig ang gabi. Hindi ko matatapos ang hamon na ito nang hindi makapagsindi ng apoy at nang onggolekta pa ng tubig. Kailangan din nating pumunta bukas ng umaga sa kabila ng isla para tingnan ang iniwan ng kapitan. Kalahati ng flounder natin ang kinakain ko ngayon. Ititira ko muna ang natira para mamaya kung magutom ako sa buong magdamag. Sige mga pare, naghahanda na ako para sa gabi. Nandito lang ako sa tabing dagat at sandali akong nagpapasalamat sa lahat ng bagay. Alam ko na marami sa inyo ang sumusubaybay sa aking paglalakbay at binago nyo ang buhay ko nitong mga taon. Ilang taon lang ang nakaraan, may normal akong trabaho. Estudyante ako noon sa universidad tapos nagtrabaho ako sa corporate world at tumanggap ng kahit anong trabaho para kumita. Ngayon, nasa isla ako. Tinutupad ang pangarap ko at sinasama kayo sa mga adventure. Totoo, binago niyo buhay ko. Maraming salamat sa inyo. Kung may pangarap ka pero natatakot ka, subukan mo lang, bro. Seryoso, pwedeng magbago buhay mo. Tingnan mo kami ngayon, lahat to dahil sa inyo. Mahal na mahal ko kayo at sobrang salamat sa suporta nyo sa akin. Hanggat hindi kayo tumitigil sa pagsuporta, nangangako ako sa inyo, hindi ako titigil sa paggawa ng mga video. Ayokong umiyak mag-isa sa isla, pero mahal na mahal ko kayo. Dahil sobrang dilim na sa isla, kapag may nangyaring kakaiba ngayong gabi, agad ko itong ipapaalam sa inyo. Sana hindi biglang bumuhos ang ulan. Mainit pa ngayon. May yoga mats ako at may silungan tayo, pero hindi natin alam ang mangyayari. May ahas din dito. May mamaligaw na hayop na pumupunta rito, gaya ng mga pag-ong at kung ano-ano pang iba. Kita tayo mamaya sa gabi o bukas ng umaga ng maaga.
Magandang umaga sa inyo! Grabe, hindi kami masyadong nakatulog kagabi. Paikot-ikot kami at nilalamig ako kasi hindi kami nakapagpaapoy. Ilan lang ang nasa asip ko ngayon. Tuyong-tuyo bibig ko, parang Sahara Desert. Kailangan nating maghanap ng inumin mga tol. Gusto ko ring mag-explore sa kabila ng isla para makita iniwan ng kapitan. Kailangan nating magpaapoy, importante talaga dito. Matibay naman ang silungan natin. Kita nyo, nagbibigay ito ng lilim at humaharang sa hangin. Kailangan nating makahanap ng inumin dito sa isla mga tol. Kailangan natin ngayon. Maraming niyog dito. Bulok na ang mga to! Amoy na amoy niyo mga tol. At kung may maasim na amoy, ibig sabihin, bulok na talaga. Meron ba? Wala! Lumang maalikabok na niyog. Mukhang maganda ito. May niyog tayo na may konting likido sa loob pero sobra na itong luma. Siguradong lola na siya pero medyo maasim ang amoy. Ayoko nang magbalat ng niyog kasi pinagpapawisan na ako. Bubuksan ko na lang. Nahanap na natin kahapon yung tasa mga pare. Sa tingin ko, kalahati nito ay bulok na mga pare. Hindi ako magsisinungaling. Ang weird ng amoy niya. Parang na-ferment na siya sa niyog pero buti likido pa rin. At sa tingin ko, hindi naman ganun kasama. Kaya dapat, kaya natin itong inumin. Siguradong hindi ito matamis na niyog. Kailangan natin yan pare, iingatan natin. Gusto kong makita iniwan ng kapitan kahapon mga tol. Tara. Aakyat tayo sa marka ng pinakamataas na inabot ng tubig dagat. Kasi imposibleng iniwan mo yun sa baba. Baka natangay na kagabi. Nakita ako mga bakas ng paa niya. Tignan nyo to. Nakuha natin ang mga bakas ng paa niya. Ay, imposible. Tingnan mo to, si Kapitan, iniwanan pa tayo ng sibat dito. Ay, malaking tulong to. Mga pare, pwede na tayong manghuli ng malalaking hayop dito. Pwede na nating itapon yung mahina at luma nating sibat. Salamat talaga kay Kapitan. Lulubog tayo dito at i-explore ang baybayin. Babalik sa kampo para maghanda dahil may kailangang gawin tapos lalabas na. Nagbago na ang mga pangyayari sa isla. Tatanggalin na natin ang sombrero natin at kukunin na natin ang maskara. Pero mga pare, kailangan natin ang lahat ng lakas na makukuha natin. Kaya babanatan natin to pabalik. Woohoo! What a fact! Woohoo! Yahoo! Nakuha natin ang quick revive baby at game na tayo. Wow! Woohoo! Excited ako. Nandyan tayo sa napakalinaw na bughaw na tubig. Kinuha natin ang spear gun. Sobrang taas ng enerhiya. Grabe, ang linaw-linaw mayon. Nandito na tayo. Para itong malaking swimming pool, pare. Tara na. May dala tayong water pistol, baby. Tingnan mo siya. Umaalis na. Uy, tingnan mo yan. Alisin mo yan. Hindi maganda yan. Tingnan mo yung mga ulap na dumarating. Diyos ko.
pakinggan mo yung kulog. Grabe yan, kulog at kidlat sa paligid natin. Di sigurado kung tatama ang bagyo, pero pakiramdam ko, direkta itong papunta sa atin. Wag naman. Ganyan talaga dito sa mga isla pare, minsan sobrang ganda na paligid. At sa susunod na sandali, biglang bumubuhos ang ulan. Hey, Nagu! Hindi ko alam kung kaya pa nating magpaapoy. Itong isda na ito mga kaibigan ay tinatawag na unicorn surgeonfish. At tinawag siyang ganon dahil sa mga talim sa buntot niya. Para talaga siyang kutsilyo ng isang siruhano. Kapag tinamaan ka nito, hihiwain ka talaga. Kaya iniwan sa atin ang kapitan ng spear gun. Hindi natin kaya hulihin ito gamit lang hand spear. Sobrang tigas ng balat nila pare. Kita mo, dumudugo na siya. Ginagawa natin ito para lumabas ang dugo sa laman. Patay na siya na yon. May dumaan na malaking Spanish mackerel at tinangka kong barilin mula malayo. Sa tingin ko, kung natamaan ko yung hayop, baka nakuha niya yung sibat ko. Wala akong reel sa baril, kaya maswerte pa rin tayo. Nakita mo, kaunti lang ang ulan habang nasa tubig tayo. Medyo tuyo pa, pero may paparating na malakas na bagyo. Kita nyo naman na yon. Susubukan kong sindihan agad ang apoy para maluto na ang isda. Kailangan natin ito. Mga tol, medyo basa talaga. Kumuha ako ng pinakamalaking bunton ng panggatong. Kung di pa ito magliyab, wala na tayong magagawa, pare. Mga tol, hindi kayo maniniwala. Napaliyab din namin pagkatapos ng ilang araw na walang apoy at init. Nagawa namin, tol. Yes! Magkakaroon tayo ng isda dito. Kuhanin natin ang kutsilyo natin. Para kumuha tayo ng kahoy na pwede natin gamitin para ilagay sa apoy. Mukhang ayos to. Palagi naming pinapatalas ang dulo nito. Nakuha na natin ang ulo at ang mga bituka. Tapon mo na yan. May mainit tayong pagkain na niluluto. Tara na, lahat i-comment na habang naluluto to. Walang mas hihigit pa talaga kaysa sa may mainit na apoy at may nilulutong pagkain sa ibabaw nito. Nakita nyo naman itong mga nakaraang araw. Nilalamig talaga ako dito sa isla na to. Akala ko puro hilaw na isda lang kakainin ko sa buong hamon. Sabi ko hindi pwede yun, dapat magpaapoy tayo. Nagtiyaga kami at nagawa namin.
Tingnan mo yung karne na lumalabas na. Tatanggalin na natin siya. Alisin natin ang balat at silipin ang laman sa loob. Tingnan mo yung karne dyan. Sige, ibaba na natin. Mainit, mausok at sobrang sarap. Grabe! Ang sarap talaga! Iba talaga kapag sariwang isda ang niluto sa apoy dito sa mga liblib na isla. Ako at kayo lang. Pinapapak natin ang isda natin mga tol. At may nakikita akong kung ano sa abot tanaw, baby. Woohoo! Yan ang bangka na susundo. Nagawa natin to, baby. Matinding survival challenge to. Kung gusto mo pa ng videos, meron pa dito. Kita-kits sa susunod na adventure. Huwag kalimutang mag-like at subscribe. Cheeto!